Sa loob ng ilang dekada, sanay na raw ang pamilya ni Jen na lumikas tuwing malakas ang ulan o may bagyo. Mababa ang lugar na kinatitirikan ng bahay ni Jen sa Roxas District sa Quezon City at katabi pa ang creek kaya mabilis na rumaragasa ang tubig. Gustuhin man niya na lisanin ang kanilang tinitirhan, ayaw naman ni Jen na masayang ang naipundar ng kanyang ama. Pero aminado siyang napakahirap lumikas, lalo't meron siyang 2 maliliit na anak. As in, katabi lang po namin yung creek po namin. Kaya mabilis po talaga yung tubig. Lalo na po ngayon, hindi po umuulan pero yung ilog po namin, ang bilis pong umapaw. Wala pa pong tubig ulan niya na. What more pa po pag nagpakawala po yung dam tsaka sabayan pa po ng malakas na ulan. Ang biruan nga po namin, tuwing tag-ulan lang naman po yan, di ba? Then, ayun, kaya po, pagka may baha po, lilikas, then babalik na lang po ulit sa bahay. Tapos may 2 po kong anak na maliliit. Mahirap pong lumikas eh. Baka mabasa po ng ulan, ang abutin naman po nila sakit. Isa ang Roxas District sa may pinakamaraming bilang ng inilikas na residente dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. 2 evacuation centers ang inilaan para sa mga residente at kabilang sa nagbukas ng pinto ang Holy Family Parish sa pangunguna ni Reverend Father Marvin Paharilyaga. Umabot daw ng hanggang dibdib ang lalim ng baha sa lugar. Pero ayon sa barangay, hindi naman sila nahirapang palikasin ang mga residente at sapat din ang tulong na naipaabot sa kanila. Nag-preemptive evacuation po ang QCDRMO. Umikot po sila sa mga binabahang lugar dito sa barangay po namin. Sa ngayon po, okay naman po. Makikita nyo naman po, nabibigay naman po yung mga kailangan nila tulad ng hygiene kit, mga pagkain po galing po sa SSDD, and then may mga private po na nagbibigay ng mga tulong tulad po ng mga tubig, mga pagkain. Sa tala ng Quezon City Government, hindi bababa sa 6,000 individual ang pansamantalang pinatuloy sa evacuation centers. Namamahagi ang City Health Department ng mga vitamins at gamot, pati na ang panlaban sa tetano at leptospirosis. 66 na health centers ng Quezon City LGU ang bukas para magserbisyo. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ng pamilya ni Jen sa simbahan dahil sa pagpapatuloy sa kanila. Sa dasal na lang daw sila kumakapit at patuloy na nananalig sa Diyos na makakabangon din sila mula sa naranasang kalamidad. Ay, sobra po. Pagkatapos po namin dito, tapos nagpo-post po yung church namin dito. Nagpagti-thank you po kami kay Father kasi naging open siya rito sa kabila ng, nakita nyo po, magulo, makalat sila pa po, hands-on po sila sa amin. Dasal lang po na na wala pong mapahamak. Kasi nakita ko po yung sa Bicol, kawawa po sila, may mga bata lang lumilikas. Tapos, lagi ko sinasabi sa mga anak ko na tignan nyo yung news kasi nakakaawa, may mga bata na matay habang nire-rescue sila. Sana huwag dumating sa point na ganun yung kainatnan yung lugar namin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.